Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa-bansang Pilipinas. Nagpupugay po kami sa inyong lahat palatunturang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw na ito. Araw po ng Huwebes, ika-11 na sa buwan ng Marso taong 2021. At syempre pa ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan hanggang ika-7 na magandang umaga, maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula. Patuloy na nagmamalaki anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami sa pang-Huwebes na edisyon ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan. Ako po si King Formaran. At syempre pa, ang palatuntunan ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme Radio at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay sa harap ng inyong TV set, kayo po ay tumutok sa magitan ng Broadcast Channel 6. At sa mga naghahanap sa Facebook, hanapin po ang account ng Stand Up Balikatan. Sa headlines, ang ating mga tampok na balita. Balitang nasyonal. Moderna vaccine darating ng mid-2021 sabay sa turok ng general public. PNP nagpaalala, PDA ng magjowa, sisitahin ang kapulisan habang nasa gitna ng pandemya. 30 milyong bakuna sisiliyuhan ng Pinas, Novavax at Meralco nagtapyas ng halos 36 na sentimo sa singil ngayong buwan ng Marso. Para naman sa mga balitang lokal, grupo ni DNR Undersecretary Antiporda bumisita sa lungsod ng Lucena. Sentro Tayabas, ipinagdiwang ang araw ng mga kababaihan. Ikalawang seri ng Sectoral Voters Education pinangunahan ng Lucena City Comelec. At Atty. Mike Tan, nanguna sa pamamahagi ng cash and food subsidy for marginal farmers and fisher folks. Sa balitang showbiz, mga kaistan, Julia, pinainit ang sokmed sa hot na sexy birthday pictorial. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng bakuna mula sa American Pharmaceutical and Biotechnology na Moderna ang mauwi sa braso ng madlang Pilipino matapos bakunahan laban sa COVID-19 ang top priority sectors paglalahad ng isang top government official. Yan ang inilahad ni COVID-19 testing czar Vince Dizon ngayong sinisimulan na ng Pilipinas ang immunization efforts sa mga healthcare workers at senior citizens. Martes nang kumpirmahin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na permado na ng Pilipinas ang purchase order para sa 13 milyong doses ng Moderna kung saan 7 milyon ay para sa pribadong sektor. Una nang lumabas sa analysis ng Phase 3 COVID study na 94.1% ang efficacy o bisa ng Moderna vaccine laban sa COVID-19 habang 100% naman ito laban sa severe cases ng gagaya ng nasabing sakit. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang dumating ang donasyong 600,000 doses ng CoronaVac ng Sinovac at 487,200 doses ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility pero hindi pa ito ibinibigay sa mga sektor labas sa medical frontliners, sundalo at matatanda. Una nang hindi inirekomenda ng Food and Drug Administration ang gawa ng Sinovac para sa mga senior at healthcare workers dahil sa mas mababang efficacy rate nito sa dalawang sektor. Nilagdaan na rin ng gobyerno ang 1 milyong
na panibagong doses ng Sinovac drug na gagastusan ng nasa 700 million pesos. Inaasahan mga kaistan naman na pepirmahan ng Pilipinas ang definitive agreement para sa 30 milyong doses ng bakuna mula Novavax ayon kay Roque. Target ng gobyerno na maabot ng Pilipinas ang 50 hanggang 70 milyong inoculations bago magtapos ang taong 2021. Bagay na kayang-kaya pa naman daw ito ayon kina Dizon at Roque basta't dumating agad ang mga gamot. Samantala, posible namang maabutan pa ng mga healthcare workers ang paparating pang 117,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccines lalo na't naikumit na ito ng World Health Organization sa pamamagitan ng COVAX facility. Matatanda ang ilang healthcare workers ang may agam-agam magpaturok ng bakuna mula sa Sinovac at una nang nagpahayag na aantayin ang Pfizer vaccines. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng Estado ang posibilidad na magpatupad ang 24 oras na bakunahan para mapabilis ang immunization efforts. Pwede rin anya ang 2 hanggang 3 shifts araw-araw upang mas marami at mabilis ang maserbisyuhan. Muling nakiusap ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga magkakasinta na maghinahinay muna sa paglalambingan sa publiko habang umiiral pa rin ang quarantine protocols sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ito ang paalala ni PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Osana. Kasabay na muling paghihigpit ngayong manunumbalik ang lockdown sa ilang lugar sa Metro Manila. Aniya, paglabag ang pisikal na lampungan sa publiko sa mga health and safety protocols na una nang itinakda ng gobyerno sakop ng automatic violation habang ang yakapan, holding hands at halikan sa labas ng bahay. Inutusan ng kapulisan na sitahin ang mga lalabag. Masakop din ang mga magkakamag-anak at magkakaibigan sa mga pampublikong lugar. Wala naman daw aarestuhin agad-agad para sa mga magsintang irog, mga nahuling nagpapublic display of affection. Warning lang daw muna sa first offense. Noong Biyernes hanggang Lunes, matatandang lampas 3,000 ang naidadagdag sa bagong hawa ng COVID-19 kada isang araw sa Pilipinas. Bagay na ilang buwan nang hindi na itatala ng Department of Health. Natataw nito sa pagpasok ng mas nakakahawang variant sa bansa na unang na-discover sa South Africa at United Kingdom. Nakatakdang pumirma ang Pilipinas at Novavax ng isang kasunduan para sa 30 milyong shots ng bakuna laban sa COVID-19 ayon sa Malacanang. Bukod dito, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pumirma na ang Pilipinas ng purchase order para sa 1 milyong doses ng Sinovac vaccine bukod pa sa supply agreement para sa 13 milyong doses ng Moderna vaccine. Umaabot na sa kabuang 1,125,600 doses ang nakuha ng bansa dahil sa pagkilos ng World Health Organizations, kabilang rito ang 600,000 na Sinovac at 525,600 na AstraZeneca. Samantala, ang alokasyon ng AstraZeneca vaccines na galing sa COVAX facility ay ibinibigay lamang sa mga priority A1 healthcare workers na nasa frontline facilities. Kabilang sa A1 ang nasa health facilities sa national at local, private at public, health professionals o non-professionals katulad ng medical students, nursing aides, janitors at sa mga nasa ospital, barangay health workers at marami pang iba. Sa order of prioritization, uunahin ang lahat ng healthcare workers sa lahat ng level 3 hospitals kasama ang COVID referral hospitals sa buong bansa. Pangalawa, ang iba pang dedicated COVID-19 referral COVID-19 hospitals sa mga lugar na walang level 3 hospitals. Pangatlo, ang mga senior citizen healthcare workers sa ibang mga ospital sa ating bansa na hindi kasama sa unang dalawang nabanggit. Kasama rin ang mga natitira pang priority workers sa A1 sa NCR kung saan ang prioridad ay mga senior healthcare workers. Ang dosing interval na nakasulat para sa Philippine EUA ay AstraZeneca ay 4 hanggang 12 linggo na bibilangin mula sa petsa ng unang dose. May halos 36 sentimo kada kilowatt-hour na tapya sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong Marso. Ayon kay Meralco spokesperson Jos Aldariaga, mula sa dating 8.6793 noong February ay magiging 8.1395
kWh na lamang ang overall power rate ngayong Marso dahil sa ipatutupad nilang 0.39.8 per kWh bawat singil. Aniya, ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpapatupad ang power distribution firm ng power rates reduction habang ito rin aniya ang pinakamababang rate na ipatupad ng Meralco simula noong August 2017. Nabatid na ang 0.3598 kWh rate rollback ay katumbas ng 72 pesos na bawas sa bayarin ng mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kW per hour kada buwan. 108 pesos naman na nakakagamit ng 300 kWh at 144 pesos sa 400 kWh at 180 pesos sa kumukonsumo ng 500 per kWh. Kanya ng Meralco, ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng singil sa kuryente ay ang pagsisimula na ng pagpapatupad nila ng distribution rate true-up refund ngayong buwan na aabot sa 13.9 billion pesos. Sa balitang lokal, mga kaistan, bumisita kamakailan ang senior staffs ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda sa lungsod ng Lucena na siyang personal na tinanggap naman ni City General Services Office Head Ms. Alyssa Mijares at Mayor Dondon Alcala. Pahayag ni Mijares, ito anyay upang personal na mabisita ng mga ito ang sanitary landfill ng lungsod na nasa bahagi ng barangay Silangang Mayaw. Paliwanag nito, nirekomenda kasi ng Regional Office ng DNR ang lungsod ng Lucena kay DNR Yusek Antiporda dahil sa maayos na operasyon na naipakita ng sanitary landfill ng lungsod mula sa huling regular na inspeksyon ng Senro nitong huling linggo ng Pebrero. Napag-alaman ni Mijares na naging maganda ang isinagawang pagre-report ng Senro sa Regional Office ng DNR hinggil sa naturang site kung saan ay sumusunod ito sa pamantayan ng departamento sa pagpapatakbo ng isang sanitary landfill. Kaya naman aniya ang pagbisita na ito ng grupo ni Antiporda ay bilang ikalawang validasyon upang matiyak na angkop ang isinumiting report sa mga ito. Maliban naman dito, napag-usapan din sa isinagawang pagbisita ang iba pang plano ng departamento upang makatulong sa mga local government units na mapangasiwaan ang kanilang sanitary landfill kung saan sa panig ng sanitary landfill ng Lucena ayon sa grupo ay maayos ang ginagawang operasyon. Sa pagtatapos ng bisita, nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaang panglungsod sa pangunguna ni Mayor Dondon Alcala dahil sa naging pagbisita ng mga panauhin na siya nagbibigay tanda ng patuloy na paggabay at pagsuporta ng mga ito sa local government ng Lucena. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan o International Women's Day, kamakailan, ang pamunuan ng DNR Senro Tayabas ay nagsagawa ng pagsasanay ukol sa Gender and Development o GAD Sensitivity Training para sa mga kawani ng Senro Tayabas. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng kaalaman ang mga empleyado patungkol sa basic concept and tools ng GAD. Sa pagsasanay ay tinatalakay ang iba't ibang mga paksa tulad ng sex and gender, gender roles at gender issues. Ang nasabing pagsasanay ay unang parte pa lamang sapagkat sa ikalawang parte ng GST ay tatalakay naman ang mga sumusunod: legal basis, RA 9262 or Anti-Bawsi Act at RA 9710 o Magna Carta of Women. Ang nasabing ang nagsilbing tagapagsanay ay si Ms. Melinda G. Gordo, Chief ng Planning and Support Unit at itinalagang GAD Focal Person for Planning and Programming ng Penro Quezon para sa Senro Tayabas. Pinangunahan ng tanggapan ng Lucena City Comelec ang isinagawa kamakailan na Sectoral Voters Education na may temang Ako, Ikaw at ang Halalan, katuwang ang Comelec Region 4A Office of the Provincial Election Supervisor ng Quezon. Dito ay mahigit sa 40 mga lider magsasaka ang aktibong nakiisa sa naturang aktibidad kung saan ay tinalakay ang kahulugan at kahalagahan ng eleksyon at ng pagboto, gayon din ang pagtalakay sa gender equality advocacy. Matapos ang mga pagtalakay, tumanggap ang mga nikalahok ng sertipiko ng mga pagkilala bilang pagbabahagi ng kanilang panahon at kontribusyon sa ating lipunan.
Maliban naman sa mga kaalamang kanilang nakuha, tinanggap ng mga ito ang registration challenge. Dito, kinakailangan makahikayat ang mga ito ng 3 individual na siyang mga hindi pa registered voters upang makapagparehistro nang sa ganon magamit ng mga ito ang kanilang karapatang makaboto. Sa pagtatapos ng programa, lubos ang naging pasasalamat ng tanggapan sa pangunguna ni City Election Officer Attorney Ana May Barbacena sa aktibong pakikilahok ng mga naturang magsasaka. Samantala, binigyan din sa nasabing isinagawang seminar ang pakikiisa ng tanggapan sa selebrasyon ng 2021 National Women's Month kung saan binigyang kahalagahan ang mga ito ng kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. Balitang lokal pa rin, muli na namang ipinakita at ipinadama ni Atty. Mike Tan ang kanyang mata sa pagpapahalaga sa mga nasa sektor ng pangisdaan. Ito'y makaraang kanyang pangunahan ng ginawang pamamahagi kamakailan ng ayuda para sa mga mangingisda. Ang pamamahagi ng ayuda ay nakapalob sa programang Cash and Food Subsidy for Marginal Farmers and Fisher Folks. Sa tulong ng Serbisyong Tunay at Natural, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture, may tuturing na naging successful ang pagpaparating ng ayuda sa mga nasabing sektor. Maliban sa pagsasaka, karamihan sa mga naninirahan sa distritong sakop ni Congresswoman Dr. Helen Tan ay pangingisda ang kinabubuhay, kaya kabilang ang mga ito sa prioridad ng opisyal at maging ni Atty. Mike Tan. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, ang binabantayang low pressure area ay matatagpuan kaninang alas 3 ng madaling araw sa 465 km east ng General Santos City na magdudulot ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagkidlat sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy namang umiiral at nakakapekto ang northeast monsoon sa Metro Manila at patitirang bahagi ng Luzon na magdudulot ng bagyang maulap sa maulap na papawirin na may isolated light rains. Sa balitang showbiz, mga kaserbisyong tunay at natural sa mga nag-aantabi dyan habang kayo ay nag-aalmusal, hot topic na naman ngayon sa social media ang controversial young actress na si Julia Barreto. Alam niyo kung bakit? Ito'y dahil sa kanyang pasabog na birthday pictorial. Nag-celebrate ng kanyang 24th birthday ang girlfriend ni Gerald Anderson at sinalubong nga niya ito sa pamamagitan ng mga sexy and hot photos sa Instagram. Bumaha ng heart at fire emojis sa comment section ng IG page ng dalaga matapos nga ito mag-post ng 3 litrato kung saan kitang-kita ang kanyang kaseksihan. Ang mga nabanggit na litrato ay kuha sa recent shoot ni Julia with celebrity photographer BJ Pascual at ang behind-the-scene footage nito ay mapapanood naman sa bagong vlog ni BJ mamayang gabi. Dito mga nakaraang araw, bumandera muli ang pangalan ni Julia sa mga headlines matapos aminin ni Gerald sa Madlang People ang kanilang relasyon. Nitong nakaraang linggo naman, matapang pang ibinandera ng aktres ang pagmamahal kay Gerald nang batiin ito sa Instagram ang BF noong kaarawan nito. At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong araw na ito. Sa mga mamamasyal ha, lalabas ng inyong tahanan, anong tawag dyan? Yung hawak kamay? Holding hands. Holding hands. Kaya lang... Bawal po ha, yung public display of affection. Baka kayo ay madala, maanyayahan sa mga himpilan natin ng pulisya. Isinama po yan maliban sa pagsusuot ng face mask, ng face shield at physical social distancing, yung pag-holding hands. Sabi ni Reagan, bawal na ngayon. Tiis muna. Masyadong nakita yung kay Julia. Ano tinuturo mo dyan? Pakiplay nga. Alin? Rewind? Maliwanag, hindi ko napansin yung kay Julia Barreto. Uulitin? Napakagandang bata na si Julia Barreto. Oo Kamukha ng naman. kanyang tita na si Meron talaga Lester tayong Barreto. mga kababayan, kapwa na nilalang ng very natural yung kanilang ganda.
Pero Oo. ang ganda po dahil ngayon ay buwan ng kababaihan, tatandaan natin palagi, hindi lang po panlabas na hitsura kaanyuan ang ating titingnan, kundi higit dapat na mangibabaw yung ganda po ng ating kalooban. Basta ang naiintindihan ko yung maganda, long-legged yung bata. Oh, Pang-artista talaga. kitang-kita nyo, gising na gising ang kasama natin yung, sa oras na ito. Yung beauty niya talaga yung physical niyang kanyon ay Pang beauty queen. yan, no? Ang taas kasi ng bata. Panlaban. Panlaban, no? Pwedeng pang miss you. Maganda. Kung pwede lang i-play uli, ay medyo malabo yung paningin ko. Rewind. Wag at makakabalan. Ngayon pong araw na ito, ang pagkaalam natin na isisimula na yung pagbabaksin sa mga frontliner na ating mga ospital. Lalo na itong sikat na Quezon Memorial Baga. Medical Center. Dati kasi nga Memorial. Oo naman, inabot eh. ko pa yan sa tawag na Quezon Memorial Hospital. Bagay na napalitan po at kilala naman sa tawag na ngayon na Quezon Medical Center. Inaasahan ko nga dyan, mga kaista, noong napalitan po yung pangalan na bago kahit paano sana yung serbisyo. At least siguro Hindi naman, naman. doon sa, lalo na sa treatment po sa bawat mga nagiging pasyente. Tayo kasi, diba, yung mga ordinaryo nating mamamayan, kapag tayo ay meron pong masakit sa ating pangangatawan, ay talagang mahirap yung sitwasyon. Bagay na kaya tayo nagpupunta sa pagamutan para tayo ay magpagaling at hindi para mainis. Ay, nababago naman. In fairness naman, yung dating pangita-pangita serbisyo, ay napapaganda naman kahit paano. At palagay ko, yung Quezon na Memorial na naman, medical center na yan. Pagka paulit-ulit, hindi na yan namamali. Hindi, na slip of the tongue. Oh. Sinasadya na yan. Hindi, naalala ko kasing Lucena Memorial Cemetery, kaya minsan napapasagi sa isip ko yung memorial ha. So, yan naman, palagay ko, nag-i-improve naman talaga yung serbisyo niyan, in fairness ang naman. pag-improve niyan ay nakasalalay sa administrators. Alin man pong office, pribado o maging sa tanggapan po ng ating pamahalaan, ang ikinagaganda po ng serbisyo ng mga magagawa nakasalalay sa head of office kung paano po niya pinamamahalaan at ano po mga advice ang binibigay niya para maging maganda ang kanilang serbisyo sa mamamayan. Ay, sabi ko nga, para naman fair, gumaganda naman kahit paano yung serbisyo. At lalo yung gaganda sa mga susunod na panahon, palagay ko. Yan ang uunahin. Sana. Yan ang uunahin na kung sino mga manunungkulan sa mga susunod na panahon, palagay ko yun ang priority, yung hospital na yan. Okay naman na rin kahit kabilang kasi yan, kaya po nabanggit ng inyong lingkod doon sa napakarami na inireklamo, ilang taon naman ang nakakalipas na hindi po sa ngayon, no? At least sabi nga natin, nabawasan po yung complaints doon sa hindi maayos sa pagtrato ng mga doctors and nurses at tayo umaasa na totally po mawawala na yung mga ganyang treatment sa lalo tigit sa mga maliliit nating kababayan nagiging pasyente. Tatandaan po ninyo, kami pong mga mahihirap, wala namang kakayanan na makapagpagamot sa mga mamahali natin at pribadong pagamutan. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, tatakbo po kami at pupunta ay sa mga government hospitals natin kasi hindi naman totally libre yan pero at least makakatipid po kami kahit papano. Kasi marami namang na-avail yung benepisyo ang mamamayan na galing sa provincial government na libre. O hindi ba ang hindi pinupunto naman, ng ating mga board members at ng ilan nating mga nagmamalasakit na kababayan yung health coupon na pinamamigay ngayon ng ating pamahalaang panlalawigan, sana raw ay hindi na sa magitan ng coupon, kundi yung pondo o budget na laan para dyan, idirekta na sa mga pagamutan. Nang sa ganon, hindi ba yun tayo inagpapautang na loob pa? At hahagilapin natin ang kapitan ng inyong barangay. Alam po ninyo sa realidad, yung pong kapitan, wag po kayong masasaktan, hindi po lahat na pagbibigyan. Minsan, nagiging ugat po yan ng pagtatampuhan sa isang maliit na komunidad. Ngayon, kung ang budget po para sa ating pangkalusugan sa pagkakasakit ng marami sa atin, direkta nang nakabagsak sa mga pagamutan, walang ganyang magiging usapan. Pag perang galing sa gobyerno na i-avail ng mamamayan, wala po diyang utang na loob. Ugag lang ang magsasabi na may utang na loob kay politikong gano'n, kay kapitan na gano'n, kay bukal na gano'n, kay governor na gano'n. Ugag lang po ang magsasabi nun. Kasi pera po yan ng publiko, para po yan sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay po. Kaya sa mga susunod na pero teka, yung news kanina, naalala ko lang
may mga doktor pa dyan o may mga personal na ayaw pong mag-avail nung, parang ayaw pa mag-avail nung vaccine. May Medyo preferred hesitant sila pa. siguro na ibang O yun, klase parang ng ganon. bakuna Yung na ibang bakuna darating ang pa gusto. naman po sa ating bansa sa mga susunod Mm. na araw. Mas marami pa tayo mga pag-uusapan, mga kaistan sa kabuuan po ng ating palatuntunan. Tutok lang po kayo sa mga nagbabiyahe sa mga oras na ito. Paalala po namin, mag-ingat kayo. Magbabalik po palatuntunan. Stand up! Balikatan! Para sa sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan doon sa mga naglalakbay kanina pang madaling araw o kaya naman aalis pa lang po sa inyong mga tahanan. Patuloy po nagpapaalala ang pamunuan ng Quezon Port District Engineering Office sa ngalan ni OIC District Engineer Rodel Florido. Tingnan po ang mga signages na nilalagay ng kanilang opisina. Ang layon po niyan para kayo ay palalahanan, dahan-dahan lang sa hawak po ng manibela ng inyong mga sasakyan nang sa ganon masigurong diretso kayo ay sa mga destinasyon na target ninyong puntahan at hindi po sa ating mga paggamutan. Batiin ko lang ito ha, at doon po sa mga kagaya na sinasabi ko araw-araw, doon po sa mga nice magpa-beauty pa, ma-enhance ang beauty nila ha, mga babae, mga lalaki ha, kahit po medyo senior citizen, magtungo lang po kayo dito sa Shantic Beauty Lands, nandiyan po sa bahagi ng Magallanes Street, dito po sa lungsod ng Lucena. Yan po kung magagaling na staff dyan, si Mikay, si Mian at si Joy ha. Napakalinis po ng kanilang pasilidad. Lakas po ng air condition. Ha? Magaling po ang serbisyo nitong Shantic Beauty Lounge, owned and managed by Ma'am Chari the Beautiful Reyes. Ha? Magtungo po kayo dyan. Lahat po ng pampaganda, hair coloring, hair treatment, pwede po dyan. Magtungo po kayo dyan. Siyempre, good morning sa palagyan nating mga taga-suporta, taga-subaybay, kay paring Manolo Rehio, kay maring Rona Miares Rehio, nandiyan sa bahagi ng United Kingdom. Sa mga kasama po dyan, magandang gabi na kasi gabi po doon. Umaga naman dito sa atin. Siyempre, itong ating special na kaibigan na hindi nagpadala ng donut, pero baka mamaya magpapadala ng donut ito. Balita ko may bagong bukas na tindahan ng donut dyan sa SM City Lucena. Siyempre, si Miss Lilibet Sores, ang magandang babae na ating matagal ng kaibigan. Siyempre, si Miss Kata, Abrika ng Pacific Mall, baka maglagay din ng tindahan ng donut dito. Sa mga susunod na araw, itatanong ko kay LB Abinido. Sa Formaran Childcare and Development Center, pwede po kayo magpa-tutor dito. May mga masisipag ditong guro. At siyempre, kay Brigadier General Felipe Natividad, ang ating Calabarzon Police Director. Kay masipag na hepe ng lungsod ng Lucena, habang tayong lahat ay natutulog, sila naman ay nanatiling gising at nagbabantay, nagpapatrolya sa buong lungsod ng Lucena sa pangunguna nga ni Hepe Bong Albacea, Colonel Bong Albacea. Ganon din, ito ay under the supervision ng ating provincial director na hindi ko pa nakakaharap ng personal, si Colonel, anong pangalan to? Erickson Dilag. Kasi hindi ko pa nakakaharap yan, nalilimutan ko. Pero mabait daw ito. Magdadalawang buwan na, hindi ko pa nakakaharap. Si Colonel William Angway. Ito madalas ko nakakaharap, yung kanyang Deputy Provincial Director for Admin. Mabait ito, si Colonel William Angway. Ito mga sikat sa Baguio City. Mga batang Cordillera ito, mga magagaling ito. Siyempre, sino pa? Itong ating mabait na sekretary ni Colonel Dilag, si Ate Agnes Ilardo na magre-retiro na. At si Police Major Mark Platino, ang Chief of Police ng Tagkawayan. Good morning na rin kay Mayor Carlo Eliasar. Siyempre, sino pa? Itong si Bukal Angelo Eduarte, kasama ang kanyang may bahay si Ma'am Cynthia Eduarte. Good morning, napakasipag nitong ating bukal na ito, si Bukal Ola Eduarte. Pwede itong Vice Governor sa mga susunod na panahon, masipag ito. At siyempre yung digital, graphic sales and digital video and photo services. Magaling po ang serbisyo ng mga batang ito, mahal lang maningil, pero maayos naman ang serbisyo. At siyempre, ang acting district engineer dyan sa Port District Engineering Office, si Engineer Rodel Florido. Masarap ang mga hipon at alimango dyan sa lugar na yan, nung tayo nagawi dyan. Sa Villa Viana Resort, na napakalamig na swimming pool, kay paring Alasraka, maganda rin dyan. Sa masipag na si Atty. Sheila De Leon, ang ating City Legal, good morning. Sa Kilusan, Section 9 Gun Club, na palagi ang nakasubaybay sa atin, tatlo na lang yata itong mga ito, si Pistolero at saka si Jing Pardilla. Si Mayor Marcin Gayeta ng Saraya, naku, napakasipag nito. Para itong si Dr. Helentan, maaga pa pumupunta na sa kanyang mga constituents, lalo sa mga malalayong kanayunan. Itong si Mayor
Marcin Gayeta. Kasama rin siyempre sa ating pagbate si Kuya Mark Alcala, ang gwapong-gwapong bata na palaging gustong-gusto ni Congressman kasama. Ewan ko kung bakit. Ha? At siyempre, itong sino pa? Si Lumberjack Santikan. Ito yung mga pumapadyak kasama ni Engineer Sarmiento at ni Engineer Boots Bautista. Mga susunod pong panahon ay ma-interview natin dito yung mga magagaling pumadyak na yan. Lalo na itong si Engineer Romel Sarmiento. Sino pa ang ating mga babatin? Si Kayla Rela, nagpo-provide sa atin ng serbisyo dito. Si Ian Abuel, si Artesa Villapando, si Jose Quindosa, si Lablin Turgo, kasama na rin nga si Boots Bautista. At siyempre si Laila Bilus ng YMB Farm, si Rosel Paraon, si Paring Momar Bilus, good morning sa inyo dyan. Si Annalisa Ramos, si Mimi Zamora, si Lawrence Abueg na tinawagan ko kagabi, kahapon, sapagkat nawalan ng kuryente dito sa aming area. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ilang bahay dito ang nawawalan, pero naayos naman ng Meralco Lucena kahit medyo matagal-tagal lang kaunti. Si Pangulong Boyo ng Belgian Boys, si Kuya Cesar Sarrento, si Engineer Minardo Tantuluces, nasipag na kontraktor ito, itong si Tantuluces. At saka sino pa? Si Auditor Gando, at saka si Engineer Ricardo the Playboy Diguinho, kaibigan to ni R.D. Ronaltan. Itong si Ricardo the Playboy Diguinho, o yung tinatawag na si Labuyo, Kasama rin dyan itong baka mananalo ng mayor ng Pagbilao, si Kuyang Jerry Luce. Napakahusay din itong taong ito, si Kuyang Jerry Luce. Good morning dyan sa bahagi ng Pagbilao. Sa ating Vice Mayor dyan, magandang umaga kay Vice Mayor Garcia. Napaka-active po niya dyan sa stand natin sa Pagbilao. Sino pa ang ating hindi pa nababate? Itong si Mayor ng Quezon, si Mayor Sherry Palacio at si Vice Mayor Leo Oliveros at saka yung sangguniang barangay ng Cagbalogo, Quezon. Ito po ay pagbati mula kay Melvin Olaybar. Salamat po sa panonood nyo sa aming programa at pakikinig po sa mga radyo at panonood po sa Facebook. Salamat po sa inyong lahat. Yung hipon talaga ang sinasabi mo marami sa Port District. Oo, kasi maunlad ang mga palaisda niya. Kaya napakalakas ng negosyo niya. Isa yan sa mga kanilang means of livelihood. Yan, tama. At tinuturuan niya ng mga taga-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ating mga kaubayan para meron pong tiyak na pagkakakitaan. At syempre, batiin din natin ating po mga regular na mga tagapanood, taga-subaybay dito sa ating palatuntunan. Magandang umaga sa magandang si Ma'am Diza Alcala, kay former councilor. Araw-araw pala nanonood pa umanhin, hindi po natin nag-greet. At ngayon naman, sana makabawi po ang inyong lingkod. Former councilor Vic Paulo at sa kanya magandang may bahay, si Ma'am Bebot Paulo. May pwesto po dyan sa bahagi ng Lucena City Public Market. Marami pong salamat. Good morning din kay Sir Dondon de Luna sa bahagi po ng Batangas, kay Ma'am Miliha Aguilar narito, mahusay na guro. Sa bahagi po ng Unisan Quezon, kay Kuya Rapi Cernate, kay Sherwin Lopez, sa kanya po mga kasama sa bumubuo po ng pamahalaang pambayan ng Gumaka Quezon, kay Ma'am Majel Bacalso at sa kanya mga kasama sa bahagi po naman ng Kidlat, at kay Konsehala Ellen Luminario, kay Ma'am Ana Quincena ng Department of Trade and Industry, Quezon Province. Happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng inyong karawan ngayong araw na ito. Happy birthday to Constantino Hernandez, kay Kay Alayon. Of course, espesyal ang ating pagbati ng palatuntunang Stand Up kay Tricia Azores Morelos. At birthday din ng aking kababayan, isa po sa pinagkakautangan ng loob ng inyong lingkod, former Mayor Tito Ojeda ng bahagi po ng Mulanay Ngani. Happy birthday, Boss T.I. Ojeda. At batiin natin ang iba pang mga nakatutok sa umagang ito, si Tita Margie and Tita Pe, ang mga mababait kong kapitbahay na kapag wala akong pamasahe, pinapahiram muna ako para makarating dito sa ating studio. Magandang umaga kay Ma'am Evalor Araya ng PTT Philippines, kay Konsehal Dan Oriarte, Konsehal Noel Desilio, at kay Ma'am Opelia Teres Palacio Real, Ma'am Jocelyn Gomez, kay Ingimar Camonias at kay Ma'am Sally Camonias ng Jmar Marketing sa kanilang napakasarap na Mar Cafe. Yung mga hindi pa ninyo malaman kung ano ang hihigupin ngayong umagang ito, magpakulo ka agad ng tubig at bumili ng
Mark Cafe. Ang ganda raw niyan para sa kalusugan, mga kababayan. Magandang umaga kay Ma'am Annie Lorente, kay Ate Malen Decena, sa bahagi pa rin ng ating pamilihang panglungsod ng Lucena. Maganda po ang ating ginagawa ng ating mga maninindahan. Talaga namang madaling araw pa lang, yung mga yan bumabangon na, sinasalansan isa-isa yung kanilang mga paninda at tayo na may natutulog na, sila ay iniipon pa lang yung mga natira, ihanda uli kinabukasan. Ganyan lang naman ang daily routine ng ating mga manindahan, anumang klase po ng negosyo. So marami pa tayo mga kinikilala, lahat po kayo, yung ating mga kababayan, lalo higit tayo po ay nasa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan ngayong Marso. Ingat po kayo ha, yung mga may anak na maliliit, huwag kayong maglagay ng mga posporo o anumang bagay na magiging sanhi po ng sunog dahil ngayon po ay buwan ng fire prevention. Mahalaga po nating pangalagaan ang ating mga ari-arian, gayon din ang buhay ng bawat nilalang. Maganda pala yan si Ate Malen. Nakaharap ko ng personal nung minsan. Oh, Yan pangalan na kapatid ni Dr. Helen. Nakaharap ko nung minsan lahat eh. naman ay Personal ko siya maganda. nakaharap finally. Nakaharap ko. Kasi lagi natin binabati. Hindi ko naman nakikita. So kamakailan ay nakaharap ko. Abangan nyo po yan sa mga susunod na panahon. Natin pong makakapanayam. Maganda siya pero mas maganda pa rin si Doktora. Ang tao ay Siyempre, bunso pare-parehas na maganda. Bagay na may pagkakaiba-iba. Kahit po naman ang mag-ina o ang mag-ama, hindi ko tiyak kung 100% kayong manikikiisa sa paniniwala po ng inyong lingkod. May mga pagkakaiba pa rin tayo. Pero may mga pagkakataong sa pisikal na kaanyuan, may pagkakaparehas. Basta ang mahalaga sa akin maganda. Tulad ni Ate Malen. Naumpisahan kay Julia Barreto Kaya ganyan ang nakakatuwa. sinasabi. Alin nakakatuwa? Yung maganda? Si Ate Malen, nakaharap ko nung minsan. Mabait talaga siya. Napaka okay niyang kapatid. Provider siya ng mga buso niyang kapatid. Okay talaga si Ate Malen. Masarap yung prutas na Very tinda dyan. normal Hindi na ako sa mga nakakapasyal, elder, sister, brother natin na in behalf ng ating mga magulang, kapag ka wala pong kakayanan na mabigyan tayo ng magandang pamumuhay, sila po yung gumagawa ng kaparaanan. Yung kanilang sakripisyo para sa pamilya, hindi natin kayang sukatin, mga Ganun kaistan. talaga. Tulad ng aking kapatid, si Kuya Gemi. Tamo, napakabait siya. Pagka ako may problema, lalapit lang ako kay Kuya Gemi. Palibasa panganay. Pero Okay, alam mo, okay, kung ako diba? talaga ang nakakariwasa sa buhay at Mm. meron nangangailangan ako na bunso o kapatid Oo. na panganay, hindi naman pinag-uusapan kung ikaw po ay mas maedad sa kanya o mas bata sa kanya, uunahin kong tulungan kaysa sa ibang tao. Kasi mas masama pong tingnan ng publiko kung ang iyong kamag-anak ay nangangailangan ng tulong na hindi mo po nakikita, gayong ikaw naman ay dalawang kamay na nagkakawang gawa sa marami nating mamamayan. Dapat unahin natin ang ating mga pamilya. Pero teka, birthday pala ni Trisha. Happy birthday Ining ha. Itong magandang anak ni Lilibet Azores. Hindi ko Happy lang maintindihan kung birthday! anong gender nito. Ano ba gender niyang batang yan? Kasi Kung hindi ka mapapakain ng cake. ano pangalan niya? Si Trisha, yung batang yan. Maganda Siyempre, naman yung mula batang sa yan, ha? kanyang pangalan, it's a female. Aba, may Trisha na lalaki ang pangalan. Meron pang ganun di ba? Sige, maghanap ka ng Oo, abogado basta mo happy mamaya. birthday kay itong magandang kabunsuang anak ni Madam Lilibet Azores, si Trisha. Okay lang, masipag yung bata at hindi yan pasaway sa nanay. Lagi Ulitin ko sila yung magkasundo. pagbati ng maligayang kaarawan sa former mayor po ng Malanay, Quezon, kay birthday. Mayor Joselito Tito Di, Ojeda. parang itong yung kasalukuyang mayor ng Unisa, si Mayor Adulta na nag-birthday kamakailan na kine-claim nung kanyang kaaway doon, yung Na? kanyang mga project, sabi nung kanyang kalaban doon, project daw ng tatay niya. Totoo na may project ni Mayor Adulta yon, sabi ng mga kababayan niya sa Unisan, yung po ay project ni Mayor Adulta, yung parang seawall. Kine-claim nung kanyang kalaban na nagpagawa daw yung tatay ng kalaban niya. Sabi ng mga kababayan, hindi naman yung tatay niya nagpagawa at Yung Mayor Adulta record, ang nagpagawa, higit na magpapatunay niyan. hindi naman si Mayor Adulta nagsabi, kundi yung ilang mga kababayan niya na Ah. kine-claim daw nung anak ni Among, yung daw si Among daw nagpagawa. Sabi ng mga Dapat ang hindi mahalaga dyan ay makita na lang natin yung importansya ng pagkakaroon po ninyo ng seawall in case na tumataas po ang ating alon sa ating karagatan. Protektado po yung mga naninirahan doon sa mga baybaying dagat, di ba, Konsehal Dan Oriarte? Yan po yung kahalagahan naman talaga ng ating mga seawall na ginagawa, lalo tigit sa mga karagatan o mga coastal municipalities natin. Pero teka partner, naalala ko lang, ito na naman wala katigil-tigil talaga sa kasipagan nitong si Attorney Mike Tan, ha? Kita mo, nagkaloob na naman ng mga biyaya sa mga fisher folks natin dyan sa ika-4 na distrito. Napakasipag nitong batang ito si Mike.
Magandang umaga kay Provincial Fishery Officer Sir Alan Castillo. Sila kaya po lang. yung nakakatuwang ng opisina ni Congresswoman Dr. Helen Tan kung titingnan kasi natin ang mapa po ng 4th District, hindi lang doon sa lugar na malawak po yung taniman, kundi meron din sila mga karagatan na ang ikinabubuhay, ibig sabihin ng marami pong naninirahan doon ay ang pangingisda. Kaya mahalaga na sila po ay naaalalayan ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bit-bit nga, tama ka partner, Oo. ni Attorney Mike Tan, yung mga tulong para sa ating mga fisher folks, iba't iba mga grupo ng ating mga nangingisda. Kapag malakas kasi ang alon at sa karagatan natin, automatiko, Delikado. napakahirap po na mangisda para sa isang bangka na maglayag na maliit lamang. Kaya nga, di ba, kung mapapansin po natin ang presyo ng mga pangunahin nating pagkain, lalo tigit kung isda at mga nakukuha natin sa ating karagatan, automatiko, tumataas po ang halaga niyan kasi mahirap naman talaga. Kaya doon din sa parte po nila, kung hindi sila nakakapangisda, ay mukhang mahirap din na maibigay po yung pangangailangan ng pamilya. Kaya tamang-tama naman si Attorney Mike Tan at ang kanyang nanay na kitanatawan po ng 46 sa bahagi ng Kongreso ay walang puknat din na nagbibigay po ng ayuda para sa naturang sektor. Alam mo naman, partner, yung 4th District, Lamon Bay, di ba? Kadugsong pa niyan, yung Ragay. Kaya karamihan ng mga mangingisda dyan, talagang dyan lang umaasa ng ikabubuhay. Yung mga Kaya ating nga mga si nyugan, di ba, Mayor mahina ang Carlo kopra. Iliasor ay nag-request sa PNP o Regional Maritime Maritime. Office natin na maglagay po ng opisina Ang doon maritime. ng unit ng maritime para mabantayan yung mga magsasagawa naman ng illegal fishing activities. Oo. To protect din sa mga maliliit nating mangingisda. Kasi kung wala na po silang mahuhuli, paano na sila? Hindi naman kaya yung maritime ang magpasimuno. Ha? Siyempre sigurado, Baka hindi naman. Baka no? naman yung ilang mga... Kung alam mo ba, dati-rate diba? yung agam-aga mo ay nakakapangyari. Meron tayong mga report na nakuhang ganyan, but sa kasalukuyan po ay napakabilis na po sa mga maliliit nating kababayang magparating ng mga negatibong ginagawa po ng ilan nating mga nagtatrabaho sa ilang mga departamento o ahensya po ng ating pamahalaan. Kaya, mga kaistan, sigurado magdadalawang isip po ang mga magsasamantala o gagamitin ang kanilang posisyon para gumawa ng kalokohan. Baka naman siyempre natakbo yung panahon, nababago naman. Uy, i-greet natin yung Sino? bumubuo ng AIDS Communications Sino kasi nga ba yung mga hanggang March 20 po yung kanilang display naalala ko na. sa bahagi po ay exhibit na tinatawag sa ground floor ng SM City Lucena bilang pagkilala pa rin sa ating pong mga kababaihan. Ang selebrasyon kasing ito, hindi lang po isang oras, hindi lang po isang araw, kundi 365 days din naman in a year na ating pong dapat nabigyan ng pagrespeto, pagkilala ang ating mga kababaihan. Napakaganda AIDS Communications dahil natuturuan natin ang ating mga nasabing sektor na alam mo, kahit walang ganyan, nakikita naman natin yung kanilang naidudulot na naituturuan ang mga babae na kumita sa sariling kaparaanan. Kasi hindi na tayo doon sa nakawala na tayo sa panahon, 'di ba, mga wana, na tayo po ay nakasahod na lang at nakadepende sa kinikita ng ating mga mister. Ngayon ay dapat meron tayong sariling resources para ating pong matustusan ang ating pangangailangan. Alam mo, masipag dyan yan si Abet. Si Sir June Bay. Si Abet, yung ating tourism officer. Si Alberto Abet June Bay, ang ating tourism officer. Napaka-sipag niya. Part-time yata niya. Siyempre magaling si Ma'am Grace Yaliama sa kasama niya si Ma'am Lilibet Azores. Ay, pinakamagaling si Lilibet. Papadala ng donut yan bukas-bukas. Di ba? Bagong bukas. Umaasa ka pa? Sa Pacific daw ako bumili. Wala naman tinda roon. Biro lang, Madam Lilibet. Tayo nagpapasalamat. Sabi ko nga, may mga nag-i-invest sa atin sa lungsod ng Lucena. Yan ay sign na tayo papaganda na uli. Pag po may mga ganyan nag-i-invest, pabor po yan sa ating mga mamamayan sapagkat magpapasok kayo ng buwis sa kabangbayan ng ating city government at may babalik naman yan serbisyo niya sa pamamagitan ng masipag na si Mayor Dondon Alcala. Sa kabila ng tayo nasa gitna ng pandemya, merong mga lakas loob no na nag-i-invest po ng kanilang lalagayan at kakayanang pangpinansyal sa lungsod ng Lucena. Sa negosyo daw kasi sabi ng trade and industry, good morning Ma'am Ana Quincena, hindi ka dapat matakot. Kasi paniwalaan mo, lalago yan sa tulong mo at sa tulong ng iyong mga customers. Oo, lalo't tinutulungan niyan DTI. Kahit naman yung mga maliliit na lokal na negosyo, tinutulungan ni na
ng DTI. Sinong nandiyan? Si Mama, itong magandang Julia si Ma'am Tadiosa. Olet Tadyosa, ha? Napakasipag niyang babaeng yan, ha? Napakasipag talaga. Yan ay palagi Meron rin sa na ilang tayo mga ngayong distrito. One Town, One Product Oh, top. hub sa bahagi po ng Mayaw. At Oo. malapit po sa Owens, the Work Farm. At kung kayo po ay interesado, meron kayong mga bibigyan ng mga pasalubong, mga delicacies na gawa po ng ating mga kababayan dito sa Quezon. Magtungo lang po kayo dyan. Kakabukas lang po niyan Tangkilikin yung kamakailan. sariling atin. Tangkilikin, yes, Oo, hashtag yung buy mga- local. At saka hindi, kung tatangkilikin yung sariling atin, yung pera dito lang iikot halos. Hindi masyadong At lalayo yung pera. hindi po panghihinaan ng loob ang Saka ating yun. mga local producers, ang mga gumagawa po ng iba't iba natin mga produkto, mas higit na pagagandahin pa nila yan dahil nakikita nga nilang nabebenta. Oo, kaya nga Ang ginagamit suporta naman lang nilang kailangan. kapital para sa paggawa ng produkto mula doon sa mga raw materials hanggang sa packaging at sa pagmamarket po niyan, umiikot lang yan ang pera. isang the Walang best paiikutin kung hindi po natin Yan, sila ang isang the bibilhan, best mga na kaistan. sample dyan, yung tangerine. Oo. Locally made, pero kita mo, pang-export pa nga. Napakaganda pala ng story kung kailan 6 years ago nag-umpisa po ang cacao plantation sa bahagi po ng distrito ni Congresswoman Dr. Helen Tan na kung saan naniwala. Ito yung importante kasi. Maniwala tayo na lalago talaga kagaya po ng tinuturo ng DTI. So doon nag-umpisa si Doktora, naghikayat ng ilang mga kababaihan natin, ng ating mga kababayan para matulungan at mapalago po ang cacao industry Abangan niyo sa po yan. 4th District. tayo So yung meron tayong mag-interview. feature dyan sa mga Mm, susunod mm. po na ilang araw. Inyo pong samahan ang palatuntunang ito. Sana ay ma-inspire namin kayo at malay nyo sa mga susunod na araw ay hindi nyo namamalayan ay gumagawa na kayo ng paraan, nagre-research na kayo about cacao and kung paano po maitatanim yan sa inyong mga lugar. Hindi lang kasi masyadong alam ng iba, pero napakaganda pagkitaan niyang cacao beans, ha? Mm, Napaka mahal na niya pag dumating sa merkado. mm-mm. Lalo kung maganda ang packaging, maganda ang resulta. Hindi malulugi yung mga nagpo-produce o yung mga nagtatanim kasi ang 4th District nga po ay nagbebenta ng mga product ng cacao na yan. Kaya doon po sa mga nasa lungsod, may mga ganyang maraming cacao na tanim at pag po nag-ani ay may buyer po niyang sigurado. Oh, tama ka. At kung mapapansin mo, dumarami ngayon ang humihigop ng kape, no? Teka, batiin ko lang nga pala, laging nasa Facebook natin si itong Vice President ng academic ng Vice President for Administration Kaya si mo Mama yan. Dr. Evelyn Abeha. Palagi ang nanonood ng ating programa Vice si Dr. President for Academic Affairs? Evelyn. No, for admin. For admin. Number 3 ng Manuel S. Enverga Lagi pala University nakasubaybay dito Foundation. sa ating programa. Tuwang-tuwa nga sa ating kumikero daw ang ating magaling na director, si Director Robin Jose, na may kapatid na nasa New York City. Kailan kaya siya pupunta sa New York para tayo pasalubungan? Pwede naman yung pwede pasalubong naman. makarating kahit hindi siya umalis ng Pwede Pilipinas. rin, Pero kung siya magtutor sa New York, ay sama naman tayo. Pero ang bunso Direct. ni Ma'am Lilibet Azores na gwapong-gwapo ay si si- Miko. Hindi ba si Trisha? Akala ko si Trisha. Ang buso Ako kasi. sa malamang wala kang pasalubong na Hindi, donut kasi kay Miko. medyo, basta cute yung batang yan. Hindi ko lang matinda kung anong gender yung batang yan, ha? Pero babae yan. Anong pangalan niya? Si Trisha. Happy birthday! Happy 18th birthday ba? O 19th birthday ni... Hindi ko tiyak Trisha. anuman ang kanyang edad ay binabati po ng ating palatunod. Age doesn't Pero mas matter. maganda pa rin yung nanay. Kahit Of paano course, sabihin. lagi The naman beautiful face ganyan. ni Lilibet. Pero talagang alam mo ang nanay maganda. naman, kapag ka tinanong mo kung sino ang maganda, sa pagitan niya at ng kanyang mga anak, ang mga nanay talaga kahit kailan mapagparaya. Ay, syempre. Ang pipiliin at sasabihin sa harap po at sa pandinig Syempre, ng anak. publiko, ang anak ang itataas. Siyempre, para maniwala. Ganyan talaga tayong mga nanay. Ano po, Ma'am Para Lilibet? maniwala yung anak kahit hindi ka panipaniwala. Halimbawa Pambihira talaga. Ay, obvious naman halimbawa sa iba. Oh, Mas maganda yung nanay sa anak. Pero ay sasabihin bakit ng nung nanay, pag ba maganda yung anak. ay yung tatay mo, teka lang ha, pagka total nagpapasaya ka rin lang sige. ngayong umagang ito. Yung bang tatay mo pag tinatanong mo sa harap ng publiko, naririnig mo anong sinasabi kung sino ang gwapo sa pamilya? Narinig mo lang ba na sabihin ikaw? Oo, narinig ko.
Narinig ko yun nung Baka una. naman dalawa lang kayo ng ama mo nag-uusap sa isang Hindi, lugar. narinig ko talaga. Kaya lang, namayapa na siya. Hindi na natin Oo. matatanong ha. Pero narinig ko talaga. Sabi, mas gwapo ka kay Gemmy. Sabi gayon. Hindi, yung sa pagitan ng ama at Ah. ng anak. Ay, basta. Kasi ang sinasabi ko kanina, yung Basta narinig ko, nanay, binibida ako laging ng mga itinataas, panahon ibinibida ang anak na Ay, babae. totoo naman yun. O, Totoo sa tatay naman. ba, ganun din ba kayo? Ganun din naman ang Siyempre, ama. wala kang anak na babae eh. Ganun din naman, Oh. siyempre, binibida rin ng mga anak. Pero muli happy birthday kay Trisa, 19-year-old na yata. Naku, nadadagdagan. Naku, bilis-bilisan na sana ng oras na matapos yung ating palatuntunan. masarap ang donut. Nadadagdagan, Oo. baka wala lalo tayong donut ngayon, mga Yan. kaisnan. Bakit hindi, kahapon alam mo, sa totoo lang, yung Blockbuster. inihanda ni Derek Robinson na donut. Kala ko yung tindahan ng donut. Napakasarap po sa niya nabili yun magpabili nga potpot ng donut at Yung kumuha ng tinutukoy pera, po ha? niya kahapon na Deliver minerienda ba? po namin. Ang tawag Local yan siya, local produce. sa bayan namin na sinilangan po ng inyong lingkod sa San Francisco nga, Benuelos. No? Masarap po talaga yan. Yung pagkain na inikot-ikot doon sa asukal, refined sugar. Diabetes ang aabutin mo pag naparami, ha? Ubus na naman ang At ating oras. marami po tayong pag-uusapan sa araw po ng bukas, mga kababayan. Sana'y araw-araw nyo po kami tutukan, samahan, anuman ang inyong mga pinagkakaabalahan, kahit inaantok-antok kayo, natatawa kayo sa inyong upuan, humihigo po ng mainit ng kape o kaya naman nagsasangag pa lang sa umagang ito, bilis-bilisan nyo, nakatingin na ang inyong mga anak at tila nagugutom niya. Samahan po kami sa ating mga pag-uusapan. Siyempre, kagaya po ng dati, magbibigay po kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng sa panahon ng kagibitan, may pamilya kang masasandalan. Kaya naman, pahalagahan ang pamilyang meron ka. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po, si King Pormaran, para sa programang Stand Up! Balikatan! Para sa sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.